Yes, mga igala, mayong adlaw ka natutunan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kamusta mga igala, no? Gipang ulan na ba po sa inyong lugar, no? Anyways, yun, ako na kayo kung ulan kay kada hapon na ba ito ulan, no? Tapos ang ulan po mga igala is more of kining nasa kaning ginatawag na ito nga, so tawag na, kanang isolated thunderstorms, no? Bisag na pasinika dira mga igala. Pasinika lang, maglayo-layo naman to. Magkawasan siguro. Pero napimulain mo sulod na po ng mga daot na panahon, no? But anyways, mga igala, no? Din sa to ang kwan, no? Atong lugar, no? Sa Davao region. More of kaning kwan mga igala, no? Di po ta mo kumpiyansa po, no? Kaya na po tayo lang kalamidad na ginabantayan sama sa kaning linog mga igala na. So anyways mga igala, ang Office of the Civil Defense mga igala, Regional Disaster Risk Reduction Management Office, no, magpahigayon na usab sila og laing National Simultaneous Earthquake Drill, no. Last time may gala during the third quarter ilang gipahigayon ni dira sa may University of Mindanao mga gala. Karon mga gala isa ni sa mga kuno karon no, ilahang tutukan, no, kaning isa sa mga tutukan sa about aning sa tsunami, no, after nga linugon na gini kon, no. Posible gid nagi mga areas na susceptible sa kaning tsunami. So mao na mga igala, ang ilang target karon is ang Mati City, Davao Oriental, no, kung taas na area diha, no, nga nagatubang sa Pacific Ocean na posibleng iguon pud, no, or makuhanan og kaning tsunami kung in kaso nga dunay linog nga kusog nga moigo mga igala. Kung unsa ni mga igala, to paminaw no ang ubang detalye gikan sa information officer sa Office of the Civil Defense sa 11 mga igala, walay lain si Sir Carlo Alexei Puerto. Paminaw na to. In comparison with the last quarter, no, so last quarter ang ato ang site na diya lang man sa UM Bolton, no, so more students ang ato ang focus sa participants. So for the fourth quarter, no, so we'll be engaging back balik ni sa community. So actually we are focused on Barangay Central, no, so if you are familiar diya sa Baywalk sa Mati, no, amo na siyang Barangay Central, no, from City Hall, no, laos na siya. And particularly, no, we are targeting Purok Magsaysay, one of the largest puroks, no, in Barangay Central, no. So for this drill, no, from the community we are estimating around 600 community members plus, no, we will also be engaging, no, schools, no, within the vicinity of Barangay Central, no, City Hall employees and employees of the capital, no, of Davao Oriental. So medyo ubay-ubay po siya, no, and at the same time, no, for this quarter it is a full-scale exercise. So when we say full-scale, kanisya, no, not just involves evacuation, no, so this also involves, no, simulation of response operation. So na makita ng mga rescue equipment on play, no, na mga search and rescue na ipahigayon, no, as part of the simulation exercise. And even for example ang evacuation drill na to will be more strict this time since for example the community members will be asked to actually run towards the capital, no? So kung ginumdum na to ang capital sa Matis medyo taas, no, si Capitol Hill, so gina-orient na nato ang community dito na mo saka, no, mo dagan pasaka dito, no, since it is one of the identified tsunami safe evacuation centers in Barangay Central. Ang ubang area sa Davao Region, especially kining naa sa mga coastal areas, unsay ato ang mga activities pod nga himuon Davao City and other provinces? So expected yapon sila, sir, no, to participate as always, although ang ato ang ginataganog emphasis, no, since fourth quarter, no, we reminded na to integrate, no, tsunami awareness drills for since mula gitong na-mention ako ganina ang premises ang November 5 is World Tsunami Awareness Day, and that we are actually enjoining everyone, no, dili lang ang regional pilot site na Mati City but also every LGU, not just in Davao region but sa tanang dapit, no, sa tanang lugar sa Pilipinas to participate since as mentioned, no, I think the last
quarter or the previous quarter, no, na siguro mga nasa 60% halimbawa of Davao region is susceptible to tsunamis because again of our geographical makeup no na daghan tag mga lugar diri sa Region 11 na nagatubang og dagat, and that we have actually sources of earthquakes no sa kailaluman sa tubig no sa especially din sa may Philippine Trench no na pwede atong ginasibilit na pwede siya maka-generate og maximum of 8.3. So kaning 8.3 pag based on the scenario generated by UST PHIVOX no pag kana sa may Davao Oriental segment sa Philippine Fault Philippine Trench na mag-generate of earthquake no og 8.3 no naatay gina-expect na at least 12 minutes no 4 to 12 minutes na arrival sa first tsunami waves dina sa Mati. So ang 4 minutes na di sa may Puhada Bay na side no and sa sentro sa Mati is 12 minutes no. And actually shorter siya pag na-diri sa may kanang doon lang ka sa Pacific Ocean. So from Puhada going towards no Baganga, Katiil and Boston no mga 4 to 6 minutes ang arrival sa first tsunami waves no. And it could be as high as 8 meters no ang katason sa tsunami wave na ini-expect no. This is again on a worst case scenario. So mo tong gina-advise nato ang tanan no not to discount any possibility of a tsunami no generated by a strong earthquake no sa ato ang kadagatan. So last question na lang, pag-asa said na before mahuman ang tuig na apay daghan, na apay pipila pa ka mga bagyo na sulod sa fire, and ang uban is might affect Visayas and Mindanao. How ready we are if ever man before mahuman ang tuig na ay bagyo na vastly maka-apekto sa Davao region? No? In terms of weather disturbances naman, no, Davao region has already positioned itself ready. No? We are beefing up actually our resources, no, pre-positioning of relief goods, and at the same time, no, we are constantly checking with our local government units and regional agencies on their preparedness. So, habay-bay na po na we were able to collect no, yung preparedness data, and we are just finalizing it. Makita pa dito na unsa tong mga assets no na on standby sa tong mga LGUs and mga responding agencies as to respond no to any eventualities like pagbaha no or for example landslide no or may mga matrap no na need na to i-rescue. So ready naman po no ang ato ang regional agencies and our LGUs, but we are not actually we are just hoping na dili siya ingana kalala no considering na as per the latest no weather forecast, weather outlook ni Pag-asa for the rest of the year na giniingon na La Nina like na mga weather systems na masinati. Pero as to the outlook, dili pa siya ingana ka certain if that will hit Mindanao. No? But we are actually preparing since historically ang Mindanao maigog mga bagyo no mga usually during the bare months no. So mapansin nato medyo dagan pila na katuig na nato mga masinati na pagbagyo diri sa Region 11 na especially the East Coast at around November, December. So we are actually on the lookout no together with Pag-asa on this. So mo to mga igala no ang pahayag ni Sir Carlo Alexi Puerto mga katambayan no. So mo na mga igala no ang pagpangandam nato dili lang kay linog ang nagaigo sa tuwa dinhi kay ang Davao region. Ang Pilipinas no apil ang Mindanao, apil ang Davao region no na bilong na sa kaning nga Pacific Rim of Fire mga igala. So daghang yung mga kalamidad na posibleng mo igo sa lugar mo na nga dapat pangandaman gyud siya. Anyways mga katambayan, balik ito malang sa mga importante pinumdum nga to si Bianan. Yes mga igala, balik kita din sa panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways mga igala no medyo magpakasentro sa tagamay diri sa to ang kuan no diri sa mga sentro.
magpaka-self-serving sa amin sa media mga higala no kay tungod ibalik na tungod aning kuan no bagong kuan sa ato ang Archdiocese of Davao mga higala no. I think with kuan no with in partnership of Davao Light and Power Company mga higala incorporated no kaning kuan no ipahigayon na sa to Bishop Thibault Bishop Thibault Media Awards no. Mo ni siya in honor ni siya sa in honor ni siya sa pinaka first na Archbishop sa Davao mga higala no. Well, ang kuan ni siya mga higala is mo nitong Davao Catholic Mass Media Awards before no, pero ilahan ang nawala man to I think 1999 mga higala no. 1999 to 2000 basta pata pa kay kuan ni no. Nani siya nga awards mga higala pero medyo nawala ni siya no. So karon ibalik nila ni nga media awards mga higala no para ano ang exemplary practice ato mga media practitioners din sa Davao region. Dili lang kay kami dili lang kay ako. Tanang mga higala media practitioners no nga nag-exert og effort super extra effort mga higala no? Para mahatod lang sa inyo ang komprehensibong balita mga higala no. So mo na ang karon no target karon sa Archdiocese of Davao. Anyways mga higala alang sa ubang detalye mga higala no para masabtan ninyo mga higala ang maong paminaw na to mga higala no ang director sa Archdiocesan Commission on Social Communications and Mass Media mga higala walay lain no si Father Richie Gamaya mga higala. And then mga higala kauban usab niya no sa maong sektor mga higala o silang si Sir Lunar Failoga mga higala. Paminaw na to. Sabi nga naman ko kagabi na mao ni siya ang pag-revive nato sa Davao Catholic Mass Media Awards in 1999 to 2001. Pero in honor of the first Bishop of Davao, I mean 75 years na ta, ni-rename siya into Archbishop Thibault Media Awards. Doon na tayo 13 awards na doon na po tayo mga criteria ni Ana na ipasabot o dyan ni Sir Lunar. Inatunta nga ang atong mga media nga nadiri karon mo participate, we invite you nga mo submit sa atong mga entries. So may buntag sa tanan no. So kani relevant gid kaini sa mga participants karon din kay para ni sa atong mga kaubanan sa media. Nga kani nga mga kuan para ni sa involved no sa katong print o broadcast, television and radio og naa naman pud gud ta karon mga online news outfits. So appeal for at least 1 year during the search period. Ang requirement lang gid nato no sa print is kada contender mag-submit og digital nga copy or copies no sa ilang entry per category niya, publish articles within the search period. Ako nang ibatbat unya kung unsa to nga mga category sa award. No niya scanned copies lang either PDF or JPEG of the actual published articles are recorded as proof of publication. That will be for the print. For the broadcast, first radio, of course, mag-submit o digital recordings, no, MP3 format, but at the same time, importante po mag-submit o transcription, no, in PDF format. Same po sa television, mag-submit po ta og digital recordings either in MP4 or MOV nga format, and then mag-submit po ta og transcript bahin niini. And then, naapod kayo kuan sa, same po na kung regarding po sa online na sabit po tag-link adto, and then, actually the recording of it, and then, for its transcript. Naapay, para sa photojournalist of the year, kunahanglan nga ang mag-submit og digital na copies adto kung sa to siya nga picture nga natay scanned copies so either in PDF or JPEG of the actual published photos no sa proof of publication, and qualified entrants must be coming from print and online news media organizations. Kung naamoy question later related to inyo, feel free to ask question. Ang
una kadto interesado nga mo join ini nga contest, no, be sure to be able to fill up an entry form, no? So tagaan na mo later asa mo mag-submit, i-email ninyo. And of course kinahanglan pod no nga mag-submit pod og complete na entry form, either a scan copy of PDF or JPEG na format. And kinahanglan po magkuha ng ID, no, ang katong mag-submit. I-scan po na siya. And then qualified entries must be produced or published from January 2023 to September 2024. So mauni siya ang period kung hain magbalik lang ka mo sa inyong mga na-produce na mga work, no, mauni inyong i-submit. So take note, no, from January 2023 to September 2024. Mauni ang mga materials na amo ang dawaton, no. So ang search period, meaning ang amo ang pagkuan, no, pagdawat sa mga entries is nagsugod na, no, October 2024 ug hangtod sa March 2025, specifically on March 15. Okay? Allow me to just run through sa mga categories sa award nga gusto niyo. Bago na ako ibuta ang isulti ang mga categories, kani siya medyo lahi ini karon nga category sa atong award. Kay normally man good best in news reporting, best in video or feature writing or documentary. Di-focus nato dinhi ang more on ang aspeto highlight sa teaching sa simbahan. So gani ang mga pangalan aning mga category sa award binase sa document sa simbahan. Okay? Emphasize nato dinhi nga dili namo gina-awardan ang kadtong nagsulat or kinsa tong person, no, nga mag-submit, but we will be awarding the work, no. So balik ko nato, no, the work. So kani naatay Laudato Si Award, sama ni ninugikan sa dokumento sa simbahan, nag-focus ni siya about sa environment. Labi na karon daghan kita itag mga materials, no, regarding the environment. So, naapod tayo Familiaris Consortio Award focusing on the family, challenges and contributions sa family. No? So, tanawa na to sa ato mga radio programs, sa ato ang mga gibalita, nakakuan ba taani, no, nabatay mga topics related ani. Mulyeres din yung Tatim Award, kabahin ni siya sa kababayinan. Okay, so, and then Popularum Progressio Award, more on news writings related sa pagpalambo, no, sa katawhan o sa tao, on human development. Naapod tay Intermeritica Award. Pero kani siyang Intermeritica Award, exclusive lang ni siya nga award para sa mga parish social communication. So ang atong archdiocese na ato kanyang mga nagkalalaing parokya, more on focus ni sa ilaha. Okay, sa ilahang pagpadayag sa mga aktibidades sa simbahan o sa pastoral na mga priorities sa simbahan, no? So exclusive na siya. Kaning Christos Vivit Award para ni sa kabatanunan, pero ang exclusive lang po ni siya sa mga ingon nato mga journalists na naa sa tulunghaan, senior high school o college. Okay, so ang ilang focus is about sa kabatanunan. Laboral Exertions Award, kabahin ni sa panarbaho, no, issues on labor. Okay, Erga Migrantes Award, kay karon importante, no, part gini sa atong realidad karon kaning the reality of migrant, no, either migrant workers or mga displaced nga mga tao, kapil ni siya. I'm sure na daghang katag mga materials niya na. Kaning Evangelii Gaudium Award, medyo focus ni siya sa mga programa nga nag-focus sa evangelization, pagsangyaw sa maayong balita, no. So naatay mga kaubanan sa Miguel, dili lang sa DXGN like kami, mao nang among focus nala makadungog kog may sa sulag DXFE, no. Napunta mga Davao Broadcasting, Davao Christian Bible Broadcasting nga mga station. So mao na siya ang focus, ang pagpadayag sa maayong balita, but at the same time i-relate ko na siya sa mga other mga realities din sa atong palibot. And naatay Comunio et Progressio Award, mo ni siya ang
Best Photojournalist Award. No? So, daghan man ni siya ang mga related nga mga topic kung siyang material ninyo, pero anyway, we will be giving you some press briefer na nakaprinta na po, no? And then, Dignitas Infinita Award, about sa human dignity. Actually, kung tanaw niyo ang previous na mga award related yun ni gihapon ang human dignity. Pero kanina award ang wala na-appeal dito sa mga award na ako na-mention, pwede din na siya mabutang. Like example, kaning PWDs, surrogacy, euthanasia, abortion, sexual abuse against all people or gender, human trafficking, LGBTQA+, sex change, and digital violence. Okay? And ang sa katapusan, kaning Archbishop Clarice Tibo Special Award. Kumbaga, mao ni siya ang pinaka-highest na award na ihatag no sa Archbishop Tibo Catholic Mass Media Award. Kaya kumbaga, mao ni siya ang work na nag-embodies no sa pagtulunan sa simbahan, and at the same time sa mga ginatawag nato mga journalistic ideas and criteria. Pero kung tanaw ninyo, ang naghatag ani sa Catholic body, that please ayaw mo kakuan nga para lang ba ni sa mga pure nga mga may Catholic content, dili pud baya. Kay kung mong hisgot ta sa lain issue karon sa atong palibot, no, dili man niya a matter of religion. It is a matter of the rights, the interests of all people, no, na maupod ang focus pod sa religion sa mga simbahan. Okay? So, criteria lang, content, 50% of itong content, itong akong i-share sa inyo ha, na ang style, 25%, and then social impact or relevance ani sa katilingban, 25% pod. Okay? So, kung lang may pangutan na later, no, ang dami mo ito. Pasama tayo. So, mo ito mga higala, no? Ang pahayag ni Father Richie Gamaya mga higala o ni Sir Lunar Filoga mga higala with regards sa Archbishop Tibod Media Awards din sa Davao mga higala. Anyways, mga higala mo katong naglangkob sa ito ang panaguban sa tutulumanong usapa agrikultura mga higala. Tambayan sa Radyo Pilipinas mga higala sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas Davao mga higala. Ako yung nakaban Armando Felicato. Hangtod sunod pohon. Dagang salamat o maayong adlaw amping takanunay mga katambayan.